Agatha's POV. Flashback. Kababalik ko lang from the States last week and a lot of things upset me already. Nakita ko namang palihim na umiiyak si Mama habang nagluto ng almusal. We have maids but she loves to cook our food. Lumakit ako ng dahan-dahan palapit sa kanya. I gave her a back hug. Napansin kong pinunasan niyang luha niya bago marap sa akin na nakangiti. Ma, you don't have to pretend in front of me. I know you're not fine. Si Papa na naman ba? Mahinahan kong tanong habang hinahagod ang kanyang likod. Tumango lang siya na nakangiti. Pinipigil pa rin niyang pagdulo ng kanyang mga luha. Why don't you leave him? We can go back to the States together if you want. Suggestion ko bilang nagmamalasakit na anak. Kung iwan ko ang papa mo, matagal ko na sanang ginawa anak. Mahal ko siya kahit na hindi niya na ituloy ang sasabihin niya at tuluyan na nga dumaloy ang luha niya. That is not love. It is called foolishness. Hinayaan mo siyang gaguhin ka ng harapan. Kaya mo siyang iwan ma, natatakot ka lang. Takot ka sa pagbabago, takot kang mawalan, takot ka sa sasabihin ng ibang tao tigit sa lahat, takot kang mapunta siya ng tuluyan sa iba. Fear keeps you away from freedom and true happiness. Tama na ma, kasi ramdam ko rin ang sakit na nararamdaman mo. Pangaral ko sa kanya habang nanunubig ang aking mga mata. End of flashback. Papa is the reason why I don't trust men. Hanggang ngayon naiiyak pa rin ako tuwing naalala kong huling pag-uusap namin yon ni Mama. She died from a heart attack. Kinimkim lahat ng sama ng loob na meron siya, and I despise my father and his mistress for giving her a miserable life. Tulala ka na naman dyan, Agatha. Ano na namang kalokohan ang iniisip mo, ha? Palagi mo na lang dinadala sa kahiyan ang apelido ng papa mo. Bulyaw ng pangit at mahadera kong stepmom na si Karina. Inirapan ko siya pagkatapos nagsalpak ako ng headset sa mga tenga ko. Pastos ka talagang bata ka. Galit na sigaw niya. Nginitian ko ulit siya para lalong tumaas ang presyon niya. I love to see her being annoyed, with her fake brows raised and with her green eye monster shoot daggers. Mommy, ang aga-aga, sumisigaw ka na naman. Hayaan mo yung si Agatha. She does not deserve your energy. Sabat ni Christy habang tinititigan ako na masama. Kala naman niya masisindak niya ako. Pwe? Ang mga taong kagaya ninyo hindi talaga kagalang-galang. Mga anay kayo na sumisira sa tahanan ng iba. Hindi maalam magbanat ng sariling buto kaya't dumidikit na lang ng pilit sa iba. Mas masahol pa kayo sa linta. Harap-harapang patutsyada ko. Di na nakapagtempe si Karina at Christy kaya naman sinabunutan na nila ako. Sobrang sakit ng anit ko pero tuloy lang ako sa pagtawa. I won't give them peace. Silang dahilan kung ba't namatay si Mama. Masaya akong busitin sila araw-araw. Nakita ko dumating si Papa, naglupagi sa sahig yung dalawa, at ako na naman ang pinalabas na kontrabida. This pathetic liar leeches. Pinapabalik ako ni Papa sa States pero ayoko. Hindi ko sila hahayaang maging masaya. Agatha, ano namang katarantaduhan ang ginagawa mo sa Mommy Karina at kapatid mo? Hindi ko na ipinagtanggol ang sarili ko, total hindi pa bumubuka ang bibig ko. Alam ko sila na naman ang kakampiyan at paniniwalaan mo. Lumakad ako palayo sa kanila. Sinalpak kong maling headset ko dahil alam kong magbubunga nga na naman silang lahat. Na makarating ako ng kwarto ko, agad kong inilas ang headset sa mga tenga ko para matulog na sana. Napabalikwas ako nang tumunog ang phone ko. Napangiti ako na makita kong tumatawag si Era, ang nag-iisa kong kaibigang babae. At the age of 23, si Era at Dexter lang kaibigan ko because of my trust issues. I hate innocent faces. Because of oftentimes, they turn out to be the rudest and worst people in the world. Babe, can we meet? Miss na kita, I said. Hindi umimik si Era kahit nagsalita na lamang ulit ako. Nandyan ba sa condo mo si Gavin? If he's there, okay lang. Bukas na lang ako pupunta. Gavin is her longtime boyfriend. Kilala ko siya pero ayoko sa kanya dahil isa siyang skirt chaser. Pero sabi ni Babe Era, matinong naman daw. Wala siya rito, babe. I just called to say I love you. Thank you for all the happy memories, for the trust. I will never forget that I have a best friend and a sister by heart like you. Mag-iingat ka palagi, ha? Malungkot niyang saad. Teka, umiiyak ba siya? Ito naman, para ka namang lilisan sa mundong ibabaw kung makapag-emote. Kau talaga, namimiss mo lang ako eh. Wait for me there, okay? Nalibad ba rin ako dito sa bahay? Kung darating si Gavin, sabihin mo umalis muna siya, ha? Joke! Bye! See you, babe! I ended the call and found my way out of this prison. Actually, mas malala sa kulungan ng bahay na to. I jumped off my car and started the engine. Yippee! I'm excited to meet her after long busy weeks. Si Era na lang ang kakampi ko sa buhay.
Sa kanya lang ako open. She knows everything about me and I know everything about her. Sana di muna siya magpakasal sa long-time boyfriend niya. Masaya ako para sa kanila ni Gavin. Narinig din ako sa sunod-sunod na pagbusina ng mga sasakyan. Nakakairita na ang init, traffic pa. Napatugtog muna ako bago lumingalinga sa paligid. Sobrang haba na ng linya. Napatingin ako sa kabilang side ng kalsada, traffic din. Napangiti ako na makita ko si Gavin sakay sa kanyang big bike na Kawasaki Ninja H2. Mayaman talagang pamilya nila. Imagine yung sasakyan niya is worth 1.8 million pesos. Tatawagin ko sana siya nang bigla siyang humarurod. Galing siguro siya sa kondo ni Era. Okay na rin at di kami nagtagpo. Baka kasi magulat siya na best friend ko ang nobe niya. Sa wakas, after 2 hours, nakarating din ako sa kondo ni Babe Era dito sa Taguig. Mag-isa siyang nakatira dito kaya't madalas dito kami tumatambay. Kumatok ako sa pintuan, ngunit walang sumasagot. Sumisigaw na rin pero walang nagbubukas ng pinto. Umalis ba siya? Pero kung aalis siya, edi sana umangka siya sa nobyo niya. O kaya ininforma lang ako kasi alam niyang paparating ako. Tinry ko siyang tawagan pero unattended ang number niya. Medyo kinakabahan ako kasi never siya nagpatay ng phone at never ding nade-drain ang battery ng cellphone niya dahil mag 30% pa lang ang battery life, gina-charge siya na kaagad. Maya-maya pa may dumating na kapitbahay niya. Miss, kapatid ka ba na nakatira dyan? Sabi ng isang matandang babae. Hindi po pero best friend niya po ako. Nakita niyo po ba siya? Hindi ko kasi siya makontakt eh. Wala rin yata siya rito. Tugon ko. Ay isinugod siya sa ospital, Ning. Natagpuan siya ng asawa ko dyan sa may koridor. Walang malay tapos bumubula ang bibig. May nagkalat ng mga gamot sa sahig. Dead on arrival siya. Sayang at napakabata pa niya. Natigilan ako sa sinabi ng matanda. Nalamig ang buo kong katawan. Nanghina mga tuhod ko dahilan para mapaupo ako. Matagal akong natulala at ilang segundo pa, naramdaman kong basa ng aking mga pisngi. Nalabong aking paningin at naramdaman ko. Walang humpay na umaagos ang luha. Bakit, Era? Bakit mo nagawa ang bagay na iyon? Bakit mo ko iniwan ng biglaan? I just shattered the cage I was living in. Gavin's POV. Sa wakas, matapos ang ilang linggong pag-iisip, nakapagpasya na ako. Nilakasan ko ang loob ko para makipaghiwalay kay Era. I don't want to be unfair with her so I choose to be transparent regarding my feelings. Hindi lang siya ang pinalaya ko kundi ang sarili ko. Ayoko nang masaktan pa siya dahil sa akin. Minahal ko naman siya pero siguro hanggang dito na lang talaga kami dahil may mahal na akong iba. Bala ko na rin mag-propose kay Janice. Mabilis kong iniharurot ang aking motor. Papalayo sa lugar na halos ilang taon ko ring naging tahanan. Era is almost perfect and I don't know why I suddenly lost interest in her. Siguro nanawa na ako at siguro kay Janice ko nahanap muli ang sarili ko. Halos pareho kami ng sitwasyon. We have lost our loved ones unexpectedly and we have found comfort and home to each other. I hope that she will be able to find someone who's better than a jerk like me. I sincerely wish her all the good things in life because she deserves it. Napahinto ako ng bahagya na makita mga pulang ilaw. Traffic na naman. Kahit naka-big bike ako, nahirapan pa rin akong sumingit sa mga sasakyan. Yung mga driver maiinda ang ulo kapag ganito kalala ang trapiko, kaya mas pinili ko na lang huminto. Napatingin ako sa kabilang kalsada. Ganun din, traffic. Nahagip ng aking mata ang isang pamilyar na mukha. Makinis at may highlights ang buhok na kagaya ng kay Era. Matangos ang ilong at may mga matang nakakahalina. Nakita ko kung gaano siya kainis sa sitwasyon. Siguro nagmamadali siya at may importanteng pupuntahan. Tumingin siya sa kanyang cellphone at ngumiti. Tila na hipnotismo ko ng ilang segundo. Napakaganda ng kanyang ngiti. Idagdag pa ang malalalim niyang mga dimples. Saan ko nga ba siya nakita? Parang matagal ko na siyang nakilala. Napaiwas ako ng tingin na makita kong nagmamasid-masid siya. Baka mapagkamalan pa akong manyak pero sa bagay, gano'n naman talaga ako. Nang umusad ang sasakyan sa harapan ko, kaagad ako nag-drive ng mabilis. May check-up ngayon si Bunso at kailangan ko pa siyang ihatid kay Nurse Janice. Nadatnan ko si Papa, balisa, palakad-lakad sa labas ng aming bahay. Ano na namang gusot ang pinasok na matandang to? Deha di kaminar, Papa? Saway ko sa kanya. Wala akong lahing Espanyol pero dahil ilang taon ako sa Spain, natuto ko kahit papaano ng kanilang lengguwahe. Huwag mo akong gamitin ng Spanish language kasi itatranslate mo lang din naman. Mapapagod ka lang. Komento ni Papa habang umuupo sa couch sa may veranda. Ang sabi ko, tumigil ka kakalakad. Ano bang problema tila hindi ka mapakali, Papa?
Kunot noo kong tanong sa kanya. Kailangan kasi nating makabayad na ng 150 million kina Emil. Kung hindi, kukunin nila tong bahay natin pati mga sasakyan at kumpanya natin. Nakayuko niyang saad. 150 milyones? Gulantang kong sabi habang nanlalaki ang mga mata. Lumaki na lumaki kasi anak ang interes eh. Natatakot ako magsabi sa iyo kasi alam kong busy ka sa negosyo natin simula nang mawala ang mommy mo. Alam ko ring stress ka na dahil hindi mo naman forte ang magpatakbo ng kumpanya. Sorry anak. Si Emil lang kasi ang alam kong pwedeng lapitan noon eh. Paliwanag ni Papa Gerald. Itong motor ko, ibenta ko na lang. 1.8 million din to. May cash on hand pa akong 5 million at may emergency fund akong 10 million. Ang company natin may profit last year na 15 million at may cash in bank na... Napatigil ako saglit sa pagkukwenta. Napamura ako ng malakas. Kulang na kulang ang pera namin sa mga utang ni Papa. Magkanong principal? Inis kong tanong sa kanya. 112 million. Ayan lahat na nagastos natin sa pagpapagamot sa mommy mo at kay Gian. We have spent so much to make sure that they will survive. Unfortunately, si Bunso lang nakaligtas. Panginayang niya. Gian is priceless. Do not say anything that will make him think na sana pinabayaan na lang natin siyang mamatay. Mahina akong sambit. Gian and mommy underwent intestinal transplant last year. Sobrang costly ng medical procedure and medicines kaya napilitan si Papang mangutang sa isang mafia boss. Tinaningan din ng doktor ang buhay ni Gian. He only has 4 more years to live at ayoko maging masalamuot ang natitirang taon na yon. Kailangan kong gumawa ng paraan para mabayaran si Emil bago pa kami pulutin sa lansangan. Sleeping becomes an escape for me and annoying people around me becomes my key to survival. Agatha's POV. Mag-iisang linggo na ang lumipas, buhat ng mamatay si Era. Isang linggo na rin akong puro tulog. Hinang-hina ang katawan ko dahil wala akong ganang kumain. Nang mawala si Mama, ilang beses kong tinangkang magpakamatay. Si Era ang tanging dahilan kung ba't buhay pa rin ako hanggang ngayon. Pinahalagahan at minahal niya ako sa mga araw na hindi ako kamahal-mahal. Binabalot ang buo kong pagkatao ng matinding kalungkutan. May paulit-ulit na mga tanong tumatakbo sa aking isipan. Bakit siya nagpakamatay? Suicide ba talaga ang nangyari? May kinalaman ba si Gavin sa pagkamatay niya? Agad kong pinahid ang mga luha ko nang pumasok si Papa sa aking kwarto. Ilang araw na siyang pabalik-balik dito pero hindi ko siya pinapansin. May pakialam pa rin pala siya sa akin. Anak, date tayo. Namimiss ko na yung bonding date nating dalawa. Seryosong wika ni Papa. Tinalikuran ko siya matapos ko magbalot ng kumot. His actions reminded me of our happy days. Matino pa siya noon. Mahal na mahal pa niya kami ni Mama noon. Agatha, kailangan mong kumain. Sigurado kong hindi matutuwa si Era sa kalagayan mo ngayon. Dagdag pa niya. Leave me alone. I don't need you. I don't need anyone. Let me die here. Total yun naman ang palaging pinagdarasal ng kabit mo. You can live happily ever after with them. You can be happy without me. Biglang nagsikip ang dibdib ko. Parang gusto kong magwala at mura-murahin si Papa. Bakit kailangan pa niya iparamdam ngayon na mahalaga ako sa kanya? I get used to being an outcast. I love being involved in troubles lately because I thought it's the only way para mapansin niya ako. I've given up being his daughter since he chose his mistress over his own family. I couldn't imagine a 13-year-old me thanking God for getting my mom. No one can hurt her in heaven. Napansin ko rin ang pagdating ni Karina. As usual, nakataas na naman ang kilay niya na kapag binasa ng tubig nawawala. Herbert, hayaan mo na yan si Agatha. Nag-iinarte lang yan. Anyway, may naghahanap sa'yo labas. Former classmate mo raw, Gerald ang pangalan? Tumigil sa pagsasalita si Karina at tinapunan ako na isang mabagsik na tingin. What? Mataray kong tanong kay Karina. Agatha, tigilan mo na yung pagmumukmok mo. Napabayaan mo ng trabaho mo bilang CEO. Gusto mo bang palitan ka ni Christy? Karina, pwede ba kahit ngayon lang, itiko mo yung bibig mo? Walang alam si Christy sa pagmamanage ng business. Huwag mo munang pakialaman si Agatha. Sumama ka sa akin pababa at mag-usap tayo mamaya. Sabat ni Papa. Magkasabay silang lumabas ng kwarto ko. Inawakan ko ang phone ko at inalis ang airplane mode dito. Nagulat ako sa sobrang dami ng text, missed calls, chats at emails na pumasok. Nakalimutan ko CEO nga pala ako ng sister company ng SGC ni Papa. Sumakit lalo ulo ko na makita ko mga project proposals mula sa iba't ibang agencies at companies. Habang nagbabasa ko ng mga SMS, may biglang nag-pop up na email notification. Nanlaki ang mata ko na mabasa ko kung kanino galing ang mensahe.
Kay Era, isang scheduled email ang aking natanggap. Ang kalungkutang naramdaman ko unti-unting napalitan ng galit. I clenched my fist while reading the message. Bigla ako nagkaroon ng ganang mabuhay. Inayos ko ang buhok ko. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Nagsimula na ulit akong magbihis babae. I usually wear oversized shirts and shorts. Kahit sino magkita sa akin sa daan, they will not think na isa akong tagapagmana ng isang multi-billionaire na business tycoon. I don't dress up because I don't want trouble, at mas lalong I don't dress up to impress people. It annoys me kapag may mga lumalapit na sino-sinong lalaki sa akin because I hate men. Paglabas ko ng kwarto, sakto, nakasalubong ko si Christy. Napatigil at nagulat ito nang makita ang ayos ko. Pinasadaan pa niya ng tingin ng kabuuan ko na para bang nakakita siya ng ibang nilalang. You look so enticing. No, I mean, ano nakain mo't nagbihis ka ng ganyan? As far as I remember, you hate that kind of fashion, she said while scanning my look. Magtagalog ka na lang, Christy. Masakit ka sa tenga pag nag-i-English ka eh. Masyado kang trying hard. Tatawanan ka ng preschooler sa grammar mo. Panunokso ko pa habang nagpipigil ng tawa. Do you just calls me bitch? This time, hindi ko na kinaya. Tumawa ako na malakas sa tila mawala akong pinagdadaanan. The way you talk in English makes me feel ecstatic. I laugh maniacally. If I were your mom, I would re-enroll you in junior high. I continued teasing her pero hindi ako sure kung nagigets ba niyang sinasabi ko. Habang tumatawa ko sa pagiging slow at trying hard na pag-i-English ni Christy, napansin ko si Papa kasamang bisita niya at si Karina na ngayon nilisik ang mata sa akin dahil sa pangungutya ko kay Christy. What? Totoo namang trying hard ang anak niya, feeling magaling sa English, nagfi-feeling mayaman, ayaw ilugar ang sarili kung saan nababagay. Papalatis ang lahat sa amin ni Christy. Mukhang pupunta sila ng library ni Papa at dun mag-uusap. Pag minamalas ka nga naman, nagkataon pa na nagkita na naman nila kami. For sure, kakampihan na naman ni Dad ang Christy na to. Lagi namang ganun. Agatha, stop mocking your sister. Here comes her savior. Tama nga ang kutob ko. Kay Christy na naman ang simpatya. Papa, I'm just stating facts. What's wrong with that? I rejoiced while flipping my hair. Kitang-kitang pagkainis sa akin ni Karina at ang sekretong pagtawa ng bisita ni Papa. That man looks familiar. Ganyan ba ang epekto sa'yo ng pagkamatay ng best friend mo? Hindi bagay sa iyong suot mo. Nagmukha kang prostitute? Puna ni Karina. You have the freedom to say anything you want. I just want to remind you na kahit anong sabihin mo, wala akong pakialam. Hindi na napigilan ng bisita ni Papa ang tumawa ng malakas. Herbert, I like your daughter. Umalingaw-ngaw sa silid ang kanyang tawa. She's so mean and straightforward. She reminded me of my son. Pagpapatuloy na sabi ng matandang lalaki na mukhang mayaman. In fairness, gwapo siya kahit maedad na. Nahihiya ako sa iyo, Gerald. Pinalaki naman namin ng ayos yung si Agatha. Mabait yan. Nagbago lang ng pag-uugali nung namatay ang kanyang mama. Malungkot na bigkas ni Papa. Mom's disappearance did not make me like this. Your wrong decisions in life influenced me a lot, if you know what I'm talking about. Ani ko habang nakatitig sa mga mata ni Papa, and he just gave me a silly smile. His gesture aggravated me even more. These two bitches don't deserve to be here. Dinuro ko si Karina dahil kung bakit nasampal ako ni Papa sa harap ng bisita niya.